Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now testified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's right
Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat po na nakikinig ng gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Basta na po kayo. I believe na ang Diyos po natin ay mabuti at patuloy na pinaprovide ang ating mga pangangailangan. Maging ang ating mga karamdaman ay pinagpapagaling po ng ating Panginoon. So, good morning po dyan sa mga kapatid natin sa Baguio City, sa Pasay City, Las Piñas City, Bacoor City, sa La Union, sa Negros Occidental at sa Bohol, at sa lahat po ng sulok ng ating bansa, maging po sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat na nakakarating itong ating Sunday Live Service. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Mapalad tayo na makasama natin ang Panginoon sa umagang ito, sa gawain natin. At inanyahan ko po ang bawat isa sa atin na pagkaisahin natin ang ating mga puso at ipuhin natin ang puso ng Panginoon upang anuman po ang ating mga karaingan o idudulog sa Kanya ay meron kaagad siyang kasagutan. So, salamat po sa umagang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! At dadako na po tayo sa ating pag-aaral at buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Luke, chapter 1, verse 31 to 33. Luke, chapter 1, verse 31 to 33. Mga kapatid, kung nandiyan na po sila, sundan niyo po, basahin ko po sa Tagalog, sabi dito, at masdan, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at magsisilang ng isang lalaking anak at tatawagin siyang kanyang pangalan na Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. At siya ay mag-aari sa bahay ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay hindi magkaroon ng katapusan. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at tayo po ay patuloy sa presensya ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita, Panginoon, at sinasamba sa Espiritu at tutuhanan. Dear God, thank you for your presence with us today. Thank you for your almighty shadow. Thank you that you go before us and cover us from behind. Thank you that you are in the midst of our future is secure in the place you are preparing for us. Your words bring such hope and comfort, O Lord. Remind us of your strength today. May we see a glimpse of your glory and blessing along the way as we seek after you, for victory and salvation are found in you alone. Thank you, O God, maging po sa mga iyong salita na aming pagbulay-bulayin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, bigyan niyo kami po ng katalinuhan, kaunawaan, at patuloy samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu upang lalo namin, Panginoon, manawaan ang iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Thank you that you are faithful sa aming mga buhay po, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, mabigay sa amin ng kalakasan, pag-asa, at maging gabay namin sa araw-araw namin na pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na iyong anak aming kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ng Panginoon. Ito po. Praise the Lord. Muli po, isang
magandang umaga po sa mga kapatiran natin na nahuli sa pagbukas ng kanilang mga Facebook, mga nanonood ng live service na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. Mga minamahal, mga kapatid ko, sa binasa natin sa Lucas chapter 1 verse 31 to 33 na ating pag-aralan sa umagang ito ay ang title niya po ay The Baby King. The Baby King. Last year lang po, December 2021, ay celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. At last week, our first Sunday service for the year 2022, at sa ating pag-aaral ay nalalaman natin na even the pandemic ay nakapagbago ng takbo ng mundo at ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. But surely po, ayon doon sa ating pinag-aralan, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Siya ay yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So you see, mga minamahal, mga kapatid, sa ating binasa kanina sa Luke 1:31 to 33, nakita natin yung isang batang lalaki. Now we see a baby. Yet, makikita natin na katulad rin po na humihinga, nakikinig, at nalalaman ang kaharian ng Diyos. Now, mga minamahal, mga kapatid ko, nalalaman natin na ang kaharian ng Diyos ay kailangan na i-set up na. At ito na po yung pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi po yung unang pagdating niya nung unang rating niya dito sa mundong ito, katulad ng isang sanggol, at indeed, ito po ang panimula sa pagtayo ng isang kaharian. Isang kaharian na espiritual, ngunit yung physical na darating ay hindi pa dumating. Parating pa lang ang physical na kaharian ay tatatag umuli ng Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid ko, naririnig natin ang mga usapin patungkol sa rapture. Naririnig natin ang mga usapin patungkol sa end times. Naririnig natin ang usapin patungkol sa millennial reign. At naririnig rin natin yung mga salitang tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Yung eternal state na ito po yung pananalita na makikita natin sa buong Biblia at ang iba't ibang mga pananaw ay ito po makikita natin. Lahat na ito ay nabanggit even sa panganakan ng Panginoong Hesus doon sa sabsaban, yung proklamasyon ng mga wise men na tinatanong nila kung saan pinanganak ang hari ng mga Hudyo. Lahat po ng mga propesya sa pagdating ng tagapagligtas ay dinala at nailagay sa ating mga kaisipan o sa kaisipan ng bansang Israel. Simula sa
pagdideklara nila na may parating na mag-deliver sa kanila. No? Simula doon sa kwento ni Adan at saka ni Eva. Nanatunghayan natin sa Genesis chapter 3, verse 15. So you see, ang puso ng sangkatauhan ay hinahanap nila at they are longing for yung tagapagligtas na pinangako doon ng mga propeta. Bawat isa sa kanila ay hinanap nila at hinanap nila for something different na itong tagapagligtas na ang pangalan ay Kristo ay pinanganak doon sa Bethlehem. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, Israel did not receive what they are looking for from the newborn king. Hindi nila natanggap yung kanilang hinahanap doon sa pinanganak na hari. But they had the opportunity to receive far more. Ang Panginoong Yesus ay pinanganak during a time yung mga Hudyo were anticipating, nag-aantay po sila ng isang makapangyarihan na hari na darating upang sila ay iahon, iligtas sa mga operasyon na ginagawa ng mga Roman. They expected him to reign in Jerusalem at itatatag yung kanyang kaharian dito sa mundong ito. Yet, our Savior did not come as though He would. Hindi dumating ang tagapagligtas sa kanilang, katulad sa kanilang mga iniisip. He did not come a mighty king. He came as innocent baby. Doon pinanganak sa sabsaban sa lugar ng Bethlehem. At siya ay itinakda para mamatay para sa bawat isa sa atin. He died so that we might be forgiven of our sins and might have a home in heaven. Ngunit ang katanungan, naniniwala ba tayo? Kasi kung if we believe in Him, then our destination is in heaven. He came to make a way for us to live with Him eternally. May isang batang lalaki, 8 years old siya, at siya yung matalino sa mga estudyante sa Sunday school sa isang church. Isang araw, yung teacher nila sabi sa mga estudyante, gusto ko mag-guhit kayo ng isang larawan patungkol sa kay baby Jesus. Itong batang lalaki na ito, na si John, ang pangalan niya, ay talagang subsub siya doon sa ginagawa niya at sa kanyang pagtudraw ay na-drawing niya po isang modern na airplane na may 4 na mga tao sa loob ng airplane. Yung kanyang guro, hindi niya maunawaan, hindi niya maaro kung ano ang dinodrawing ng bata. At iniisip niya, maybe, sabi niya, ito ay moderno na pagpapakita ng isang Christmas story. So, tinanong niya ang bata, sabi niya dyan, maganda yung picture, maganda yung drawing mo. Ano ba yan?
Ano yan? Yan ba ay si Joseph, si Mary, at si baby Jesus? At sila ay lilipad patungo sa Egypt. Ngunit nakikita ko apat yung sa larawan mo na tao doon. Sino ba yung pang-apat doon? Bakit? Sabi ng bata, si Pilate daw yun. No? Si Pilato daw yun ang isa doon sa picture. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, even as this little boy was not sure of all the facts of Christ's earthly ministry. Marami sa atin, even mga Kristiyano, ay hindi nauunawaan kung bakit ang Panginoong Yesus ay dumating dito at buong puso, buong katawan niya nagpapakumbabala kasi doon siya pinanganak sa Subsaban, sa Bethlehem. Sabi sa Revelation 19:6, and he had on his vesture and his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Although he did not come to set up his physical kingdom, when he came so long ago, he will one day come again to take all believers to heaven with him. He could establish his kingdom without first providing a way for us to get to heaven. And our flight would not be to Egypt. Ang flight natin ay patungo doon sa langit na bayan. We're going to pass the moon, the new heaven, and the new earth. Isang araw, babalik ang Panginoong Yesus upang magbigay ng kapayapaan. Finally, there will be peace, but not until the Prince of Peace bring it. Not until ang Panginoong Yesus ay bumalik at kasama niya ulit ang kapayapaan. He will destroy all evils and establish His kingdom for all eternity. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, meron tayong pag-asa dahil alam natin that one day, lahat na naniniwala sa pangalan niya ay kasama ng Panginoon na maghari sa panibagong earth. Because He came and died for us, we can know that we'll one day be with Him for all eternity, and we accept Him as our Savior. Unang-una, mga minamahal, mga kapatid ko, una po i-consider natin yung pagkakataon kung ano ba yung mga Israelite, ano bang hinahanap nila sa bagong panganak na hari. At kung babasahin natin ang history, bilang bansa, ang Israel, ay hinahanap nila po yung parating na tagapagligtas. At sila ay punong-puno ng pag-asa. At ine-expect nila at very familiar sila doon sa mga propesiya sa Old Testament. Propesiya na tumutukoy sa tagapagligtas na darating at itatayo ang kanyang harian. Ang mga Israelite ay hinahanap nila yung the one
na magre-restore ng kaharian ni David at makita muli ang kaninningan ng kaharian. Dahil naalala nila yung pangako ng Diyos kay David na sinasabi sa 2 Samuel 7:16, "And thine house and kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever." At sabi pa sa Isaiah 11:1-5, "And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and shall make him a quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ear, but with the righteousness shall be judged. For and reprove iniquity and meek the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall slay the wicked, and the righteousness shall be girdle of the loins, and faithfulness the girdle of the rein." At sabi niya pa sa Isaiah 9:6-7, "For unto a child is born, unto us a son is given, and the government shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, and there shall be no end upon the throne of David, and upon his kingdom, in order to establish and with judgment, with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this." At sabi pa sa Isaiah 16:5, "And in mercy shall the throne be established, and he shall sit upon it in a truth in the tabernacle of David, judging and seeking judgment and hasting righteousness." Now, so, yung kanilang expectation na sa tagapagligtas na darating, no? Na siya ay magiging hari at nagmumula sa lipi ni David. At pangatlo, they look for one who would overthrow and defeat the Roman occupation and oppressor. No? Nanap rin nila yung tagapagligtas nila na hanguin sila doon sa oppression, no, at occupation na ginagawa ng mga Roman sa kanila. Sabi sa Isaiah 49:8-9, "Thus said the Lord, in acceptable time have I heard thee, and I will preserve thee, and give thee for the covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage, that you may say to the prisoners, Go forth. To them that are in the ways of their pasture shall be in your high places." So you see, Christ declared himself to be the fulfillment of Isaiah prophecy. Yung sa propesya ni Isaiah na ang Kristi, ang Panginoong Yesus, ay dineclare niya sa kanyang sarili na siya yung katuparan ng propesya ni Isaiah. Sabi pa sa Lucas 4:18, when he said, "The whole earth is at rest, and it is quiet, they break forth into singing." At sabi niya pa sa Isaiah 11:6-10, "The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together. And a little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed. Their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the sucking child shall play on the hole of the ass. And the weaned child shall put his hand in the cockatrice den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord. As the water covered the sea,
and in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people, to it shall be the Gentiles sick, and the rest shall be glorious. Now, so you see, nakita natin na yung inaasahan nila ay nagmula, no, sa ugat ni Jesse, no, siya nagmula sa kay King David. Sabi pa sa Zechariah 9:9 to 10, Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee, he is just heading salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, a foal of an ass. He shall speak peace unto the hated. Eden and his dominion shall be from the sea even to the sea, and from the river even from the end of the earth. No? But how could this little child born in a peasant woman ever provide these things? Ang problema ay merong silang kompletong hindi pagkakaunawaan patungkol doon sa tagapagligtas na darating at yung primary mission ng tagapagligtas. Ang mga Israelite ay they failed to comprehend, no, maunawaan yung katotohanan na ang darating na Kristo Himself ay sinabi niya pa, no, dineclare niya na sa John 18:36 na sinabi ng Panginoong Yesus that His kingdom was not full of this world. Na ang kaharian ng Panginoong Yesus ay wala dito sa mundong ito. They failed to see the treasures and the newborn King offered. No, hindi na naunawaan at yung mayroong misunderstanding doon sa primary mission ng tagapagligtas na darating. So, nakita natin yung pananaw, no, ng mga Israelite patungkol sa darating na tagapagligtas. No? Ni-consider nila na nagmula sa lipi ni David at ito po ay isang hari, no, na darating na magiging hari at Lords of all Lords. Then, i-consider naman natin, mga minamahal, mga kapatid ko, what the newborn King offers. Ano ba ang mga bagay na ino-offer sa atin ng Panginoong Yesus? Unang-una, Christ offered to restore life to the lifeless. No, ang Panginoong Yesus ay in-offer niya, no, na i-restore niya ang buhay doon sa mga walang kabuhay-buhay. May isang batang artist at gumagawa siya ng larawan at nagkaroon po siya ng struggle, no, sa kanyang ginagawa, isang a piece of statuary, no? Ito po'y gumagawa siya po ng isang estatwa, no? Until at the last, yung pinakahuli na lang na block ng marble na idudugtong niya ay tumigil siya at nakapag-isip siya at nahirapan siya. No, there's something na sa kanyang kaisipan na parang kinukulong at wala siyang idea, wala siyang wisdom kung paano niya tatapusin itong statwa na ng isang angel at
ito ay matatapos na magiging perpekto sa paningin, no, ng makakita. So itong bata na artist na wini-wish niya, no, sinasabi sa kanyang sarili yung about yung sasabihin ng tao sa kanya. So nagbigay siya ng invitation, paanyaya, no, sa isang painter na pangalan niya Michelangelo, na itong young artist ay hindi siya nagpakita, nagtago siya. Pero behind the screen, gusto niya marinig kung anong sasabihin o i-criticize doon sa ginawa niya po na statwa. So, nang makita po ni Michelangelo at ang kanyang obra at narinig ng mga kaibigan ng young artist na ito, dahil nakatayo sila malapit kay Michelangelo, sabi ni Michelangelo, may isang bagay na kulang ito. So, itong young artist ay nakadama po ng sakit, no, sa puso, na broken-hearted siya sa narinig niya na criticism mula kay Michelangelo. So, tumakbo siya doon sa kanyang studio at ayaw niya kumain, ayaw niya matulog. At last, yung isang kaibigan niya na nakakarinig sa sinabi ni Michelangelo ay pumunta sa kanya at tinanong niya itong kaibigan niya, ano bang sinabi nung matingnan niya yung statwa. Sabi ng kaibigan niya, may kulang daw. May kulang. So, ano kaya ang kulang? Ano kaya ang sinabi niya? Sabi naman ito ng kaibigan niya, kulang ng buhay. Maganda ang ginawa mo, pero kulang ng buhay. Siyempre, statwa walang buhay. No, siguro yung expression, no, sa mga mata, sa mukha, kaya kulang. Kaya sinabi ni Michelangelo, kulang sa buhay. If it had only life, no, sana kung may buhay. Sana may buhay, ito ay naging perfecto. It would have been perfect as God Himself would have made it. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, this is the picture of man without Christ. Ito ay naglalarawan ng isang tao pag wala siyang Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang puso, wala siyang buhay, walang kabuhay-buhay. He has many things to commend Himself to the world. His disposition may be good, and His character may be beautiful. But if He lacked eternal life, He lacked everything. So you see, kung wala tayong Jesucristo, wala tayong buhay na walang hanggan, nasa atin na ang lahat, pero ang tingin ng tao sa atin, wala pa rin tayong kabuhay-buhay. Walang meaning ang buhay natin, walang essence ang buhay natin without Christ in our life. Sabi sa Ephesians 2:1, if you had He quickened, we were dead. We were dead trespasses and sin. Sabi pa sa John 11:25-26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, they were dead, yet shall be he live. And whosoever liveth and believeth in me
shall never die. No, maniwala tayo sa Panginoon at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya pa sa John 10:10, I am come that they might have life and they might have it more abundantly. Ang Panginoong Yesus ay dumating upang meron tayong buhay. At itong buhay na meron tayo ay masagana. No, so you see, ang pangako ng Panginoon sa atin, no, sa Jeremiah 29:11. Makikita natin na tayo bilang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus ay in-offer niya po sa bawat isa sa atin na ma-restore ang ating buhay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi dati, tayo po ay destined sa dagat-dagatang apoy. But through Jesus Christ na tinanggap natin sa ating mga buhay, ay meron tayong buhay at tayo po ay mabubuhay ng masagana. Pangalawa po, Christ offered to overthrow and defeat of Satan and sin. Christ offered the overthrow and defeat of Satan and sin. No, ang Panginoong Yesus ay ino-offer sa bawat isa sa atin, no, na i-overthrow natin at daigin ang ating kaway sitaning at ang kasalanan na gusto niya na mag-ari sa ating mga buhay. Sabi sa Hebrews 2:14, through death he might destroy him that he had the power of death, that is the devil. At sa John 3:8, for this purpose the Son of God is manifested that he might destroy the works of the devil. Sa John 8:36, if the Son therefore shall make you free, he shall be free indeed. No, kung meron tayong anak sa buhay natin, meron tayong Jesus Christ, no? The Son therefore make you free. He shall free indeed. No? Tayo po ay nakawala doon sa tanikala ng kasalanan. At tayo po ay naligtas dahil alam natin ang katotohanan. No, ito po ay yung pangalawang in-offer sa atin ng Panginoon, no, na ma-overthrow natin, no? Yung at magapi natin si taning at ang kasalanan. At pangatlo po, Christ offered to establish peace with God. No, Christ offered to establish peace with God. No, sabi sa Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? So kita natin, no, pagka tayo po ay merong kapayapaan, at inoffer yan ng Panginoon sa atin sa John 16:33. No? Ito po yung panimulang verse na nabasa ko noong 2021 ng January. Mga minamahal, mga kapatid ko, bilang patutuo ko po sa inyo, mula January 2021 hanggang December 31, 2021, napakabuti ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko po. Kasi yung salita niya sa John 16:33, sabi niya, yung kapayapaan ay binibigay niya. At sabi niya, yung tribulation ay given na, nasa mundo na yon. Pero yung kapayapaan niya ay binigay niya. So kung tayo po ay mayaman ang kapayapaan natin, na alam natin ang Diyos ay still in control of everything, no, through our faith, we are being justified. Kasi meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos at nagmumula sa ating Panginoong Yesus. May isang binata, pumunta sa kay pastor.
Sabi niya kay pastor, Pastor, balisa ako sa aking spiritual na kondisyon. Sabi niya doon kay pastor. No? So, pastor, ano bang gagawin ko para magkaroon ako ng kapayapaan? Yung si pastor, sinagot niya ito, yung binata, sabi niya, huli ka na. Huli ka na, boy. So sabi ng binata, anong ibig sabihin mo, pastor? Na ako ay huli na. Huli na ba ako maligtas? Sabi ni pastor, hindi. Ngunit, huli ka na to do anything to find peace. Huli ka na upang hanapin o itong kapayapaan. Kasi ang Panginoong Yesus, ginawa niya na ang lahat ng mga bagay na ating kailanganin to be done. No, 20,000 years ago. 2,000 years ago, I mean. No, 20 centuries ago. Kasi 2020s na tayo eh. No, huli ka na kasi ang Panginoong Yesus ay ginawa niya na yun. No? Binigay niya na sa atin ang kapayapaan. May isang kwento nung maliliit pa kasi yung mga anak ko. After na kami po ay dumalo sa gawain, may pera kami o wala, ay may pamasahe kami, dadalhin ko sila sa mall. No, pero isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang mga anak ko, kahit ikot na ikot kami buong maghapon sa mall, hindi yan magtuturo. Alam nila ang tamang oras magturo, no? Kapag nalalaman nila na may pera yung papa nila, yun magturo sila. Pero kung wala. So, kita natin pagka dumadaan tayo sa mga mga pwesto, yung tendera, i-approach tayo, sabihin sa inyo, sa atin na, ano hanap niyo, sir? Ano hanap niyo, ma'am? No, so, itong tendera, sabi niya, ano hanap niyo, sir? Itong anak ko naman, panay ko, si Kim, sumagot, sabi niya, kapayapaan. No, so ngayon ko lang naunawaan na kung meron tayong kapayapaan, walang makakadistract sa buhay natin. Kasi ginawa na yan ng Panginoong Yesus 2,000 years ago. Nasa 20th century na tayo. Kaya ang kapayapaan ay binigay na sa atin. Sabi niya pa sa Ephesians 2:13-17, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enemy, even the law of commandment contained in ordinances, for to make himself of twain one new man, so making peace, and that might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, came and preached peace to you which were afar off, and to them that were near. No? So you see, ang kapayapaan po ay binigay na sa atin. So ang tanong lang po, mga minamahal, mga kapatid ko, what is your vision of who God is? Ano ba ang pananaw mo kung sino itong ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Have you crafted carefully and boxed and fit Him into it? Or are you truly seeking Him
and you will for your life? Mga minamahal, mga kapatid ko, everybody seems to find what they are looking for. Lahat ay naghahanap, kahit ang mundo naghahanap ng kapayapaan. So let us hope we are actively seeking the truth which will set us free. Hinahanap natin ang katotohanan para mapapalaya tayo. So ang tanong, ano ba ang hinahanap mo sa araw na ito? What are you looking for today? Significance? Kalagahan? Acceptance? Pagtanggap? Kapayapaan? Peace? O hinahanap mo yung makabuluhang buhay? A meaningful life. Hinahanap mo ba ang love? O hinahanap mo ang pag-ibig? Hinahanap mo ba sa buhay mo maging matagumpay ka sa lahat ng mga bagay na binabagsak naman ang iyong karakter o iyong katauhan? You're looking over those things that drag you down? Ang Panginoong Yesus, mga minamahal, mga kapatid ko, ay nakatayo sa harapan mo today. Ang Panginoong Yesus ay nakakatayo sa harapan ng bawat isa sa atin bilang hari ng mga hari, bilang Diyos ng mga Diyos, with outstretched arm. Inaalay niya, ino-offer niya sa iyo, sa akin, more than you could ever expect or hope for it. Tingnan natin ang Panginoong Yesus. Patuloy na kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. Nagmamanik luhod sa bawat isa sa atin. Napansinin natin siya bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At dalang-dala niya po yung pag-asa na hinahanap natin at kapayapaan sa ating mga buhay. Yuyukod ka ba sa Kanya right now bilang iyong hari? Magpapasakop ka na ba sa Kanyang kapangyarihan bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Mga minamahal, mga kapatid ko, bawat isa sa atin sinasabi natin bagong taon. Kung bagong taon, magbago ka na. Lahat tayo magbago. Hindi lang kayo, kundi ako rin. Magbago na tayo ng pananaw. Nakikita natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kung paano sinisira ng pandemic ang mundong ito. I believe na sa huling araw na tayo at nararapat na tayo po ay manambalik sa ating kung paano tayo manampalataya sa Panginoong Yesus. No? At tayo po ay magpapasakop ng sa Kanya bilang ating mga dating hari ng ating buhay. Dahil isang araw na darating, mawawala na po yung mga struggle natin sa buhay. Yung mga heartache. There were no more pain and trials. Meron na lang pag-aasa. One day Christ will take all those who have trusted in Him to heaven, to live with Him forever. So mga minamahal, mga kapatid ko, dapat po mapagpasalamat tayo.
At enjoy natin ang buhay natin na kasama natin ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus dumating dito sa mundong ito at namatay doon sa krus ng Kalbaryo so we might live with Him for eternity. Kasama natin siya doon na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. One of those who have accepted Christ, merong regalo ng kaligtasan at igugol natin ang buhay natin to spend in eternity with Him in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. We need to be diligent in our witness for Christ and those who have never accepted Him as their Savior. The Lord is coming soon. Why do you need of Christ's free gift of salvation today? Meron kang dalawang bagay sa pagpili. Will you accept it or will you reject it? Mga minamahal, mga kapatid ko, sa lahat po na nakikinig sa gawain na ito ng Christ Appointed and Choosing Community Church. Ang salita ng Diyos, ang Panginoong Yesus, ay nakatayo sa harapan ng bawat isa sa atin. At sinasabi niya na tanggapin natin yung libreng kaloob niya na kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay ligtas na, praise the Lord. Kung ikaw ay hindi mo pa nasumpungan ang kaligtasan ng iyong buhay, tanggapin mo ng buong puso ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At hingi mo ng kapatawaran ang iyong makasalanan na nagawa. Kung iyon ay ginawa mo at totoo sa iyong puso, then mangyari ang pangako ng Diyos na makakasama natin siya doon sa langit ng bayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapa po. Salamat sa Panginoon. Amen. To God be the glory. No? Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umagang ito, sa gawain namin na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa po, Panginoon. Marami kang bagay na offer sa bawat isa sa amin. At unang-una, Panginoon, inalay mo ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyong harapan at inaamin na kung wala ka sa buhay namin, hindi namin makakaya. Let your grace and your mercy be upon us, O Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kabilisan, sa aming mga circumstances, sa aming mga pinagdaanan sa araw-araw, Panginoon. Father God, sa oras na ito, naniwala kami, nagtitiwala kami sa inyong mga salita at sa inyong pangako. Sa bawat isa na hindi niyo kami iwanan, pabayaan sa anumang laban ng aming mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, kung may nakita kang mga kapatid namin, Panginoon, na sa banig ng karamdaman, Panginoon Lord, ipuin mo po ang kanilang pisikal na katawan at bangon sila sa banig ng karamdaman. Kung meron kang mga nakikita na merong mga siliranin, balisa, merong bayarin, merong mga pangangailangan, Father God, in the name of Jesus, I declare po, Panginoon, na tugunin mo ito at pagpalain niyo sila siksik, bigli at umaapaw. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, sa iglesia po, Panginoon, sa lahat po nakikinig ng gawain na ito. Whatever the enemy have stolen from us, O God, restore mo ito physically, spiritually, mentally, financially. Ibalik mo ito po, Panginoon, siksikili at umapa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang may mga
trabaho. Lalo mo sila po, Panginoon, i-bless po, Panginoon. Yung may mga negosyo, pagpalain niyo po, Panginoon. At mga estudyante po, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. Father God, sa oras nito po, Panginoon, we offer our service today, O God, sa mga kapatid namin na may mga sakit, na may mga ubusipon po, Panginoon, dahil po sa pagbabago ng klima po, Panginoon. Sa buhay po ng mga kapatiran namin po, Panginoon, kay Dan, kay Len po, Panginoon, sa pamilya ko, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, nakakaranas ng isip po kay Sam, kay Ate Emma po, Panginoon, at sa lahat-lahat po, Panginoon, ng mga kapatid namin kay Salvi po, Panginoon. O God, restore niyo po, Panginoon, ang mga lusog na katawan sa bawat isa sa amin. Whatever in our hand, O God, ay pagpalain mo ito po, Panginoon. Whatever the enemy have stolen from us, restore ito po, Panginoon. Any curse and negative words against them, I declare na word in the name of Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin ang ating kanang kamay at tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you peace. And the Lord give you shalom, shalom, shalom. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. No? So, happy Sunday po sa bawat isa sa atin. No? No, patuloy pa rin po natin na suportahan muna yung ating gawain. Kung magkaroon na po tayo ng face-to-face, ay announce na lang natin, pero pansamantala po ay nasa online service pa rin po tayo. Salamat po sa technology na kahit na po malayo tayo sa isa ay nakakarinigan pa rin po. So talagang napakabuti ng Diyos sa atin, At patuloy natin po na suportahan po yung ating iglesia, yung ating mga tithes and offering, patuloy pa rin natin ibigay, Whatever amount po ang ibibigay natin, di po mahalaga yun. Ang mahalaga po, nasa puso natin, yung pagbibigay natin. Sa Pasay City, bigay natin kay Ate Emma. Sa Baguio City, kay Ate Elisa, kay Ate ST, kay Sister Judy. Pwede rin natin po ihulog sa ating Metrobank account. So, salamat sa Panginoon, na tayo po ay nasurvive natin yung 3 years na pandemic, I believe na ito na po yung huli, na surge at tayo po ay in God's will po ay babalik tayo sa normal na ating buhay. So pray lang tayo patuloy. Ang ating prayer meeting po ay every Wednesday pa rin, 8 p.m. So pumanin lang po kung walo lang ang makakapasok, kasi nasa messenger lang po tayo. Hanggang ngayon, di ko pa rin po naaral kung paano gumamit ng Zoom. So, yun. Tsaga-tsaga lang tayo, At sa wisdom na lang po ng Panginoon tayo po ay patuloy na humingi sa Kanya ng karunungan. So, binabati ko po yung mga nagdaos ng birthday, sa buwan na ito. At sa mga kanilang mga anniversary. So, shalom na po, Bye-bye na po. At bago tayo maghihiwalay, ay palakpakan natin ang malakas na malakas ang Panginoon. So, bye-bye na po. Bye-bye. Praise the Lord.